May mga gabi sa probinsya na tila mas makapal ang dilim kaysa karaniwan. Para bang may humahawak sa liwanag at unti-unting pinapatay ang bawat sindi ng ilaw, bawat bituin sa langit. At sa gabing iyon, may dumating sa aming barangay na isang lalaking hindi namin kilala, isang manggamot na nagsabing kaya niyang labanan ang anumang masamang espiritu. Ngunit ang hindi namin alam, ang barangay na pinili niyang tirahan ay kilala sa isang lihim na hindi basta-basta binabanggit, ang barangay ng mga aswang. Ang lugar namin ay liblib. Napapaligiran ng malalawak na palayan at matataas na puno ng niyog na tila nagbabantay sa bawat bahay. Kapag sumasapit ang alas 7 ng gabi, halos lahat ay nagsasara na ng bintana. Ang mga bata ay pinapapasok na sa loob at ang mga matatanday nagdarasal bago matulog. Hindi dahil sa simpleng takot sa dilim, kundi dahil sa mga kwentong aswang na matagal nang umiikot sa aming komunidad. May mga nawawalang hayop. May mga naririnig na kakaibang tunog sa bubong. At may mga matang tila nagmamasid mula sa likod ng mga puno. Ako si Lira, 23 taong gulang, at dito na ako lumaki. Bata pa lang ako, sanay na akong makarinig ng mga bulong tungkol sa mga nilalang na nagtatago sa anyo ng tao. Ngunit habang tumatanda ako, unti-unti kong naisip na baka gawa-gawa lang ang lahat. Hanggang sa dumating siya. Isang hapon, habang papalubog ang araw at kulay kahel ang langit, may nakita kaming lalaking bumaba mula sa isang lumang jeep. Matangkad siya, payat, at may bitbit na malaking bayong na tila puno ng kung ano-anong halamang gamot. Nakasuot siya ng simpleng puting kamiseta at itim na pantalon. Ang kanyang mga mata ay seryoso, ngunit tila may lalim na hindi mo agad mababasa. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Mateo, isang manggamot na naghahanap ng tahimik na lugar upang manirahan. Hindi nagtagal, kumalat ang balita sa buong barangay. Ang iba'y natuwa, umaasang baka siya na ang sagot sa mga kakaibang pangyayari. Ang iba na may nag-alinlangan. Bakit daw pipiliin ng isang manggamot ang isang lugar na kilala sa mga kwento ng aswang? Hindi ba't mas ligtas kung sa ibang baryo siya tumira? Sa unang gabi pa lang niya, may napansin na agad ang mga kapitbahay. Ang aso ni Aling Rosa, na palaging tahimik, ay biglang umalulong ng malakas habang nakatingin sa direksyon ng bahay na tinutuluyan ni Mateo. Ang mga manok na dati maagang natutulog ay tila hindi mapakali. At nang sumapit ang hating gabi, may narinig akong mahinang katok sa aming bintana. Hindi ako agad tumingin. Pinilit kong matulog at isipin na hangin lamang iyon. Ngunit kinabukasan, nabalitaan namin na may isang buntis sa kabilang purok na biglang nagkasakit. Sabi nila, tila may sumisipsip ng kanyang lakas tuwing gabi. Doon unang kumilos si Mateo. Bitbit ang kanyang mga halamang gamot at ilang orasyon na mahina niyang binubulong, pumunta siya sa bahay ng buntis. Maraming nakisilip kabilang ako. Tahimik lamang siyang pumasok at isinara ang pinto. Ilang minuto ang lumipas na walang naririnig kundi ang mahihinang dasal. Paglabas niya, pawis na pawis siya ngunit kalmado ang mukha. Sinabi niyang magiging maayos ang kalagayan ng babae, ngunit may nararamdaman daw siyang presensya sa paligid. Mula noon, mas naging usap-usapan ang kanyang pagdating. Ang ilan ay nagsabing baka siya ang tunay na kalaban ng mga aswang. Ang iba na may nagbulong na baka hindi siya kalaban, kundi isa rin sa kanila. May mga gabi na nakikita ko siyang nakatayo sa gitna ng daan, nakatingala sa buwan. Para bang may hinihintay. Minsan, napansin kong tila may kausap siya, ngunit wala naman akong nakitang ibang tao. Isang beses, naglakas loob akong lumapit at tanungin siya kung bakit niya piniling manirahan dito. Ngumiti lamang siya ng bahagya. May mga lugar na tinatawag ka, sagot niya. At may mga laban na hindi mo maaaring takasan. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit mula sa sandaling iyon, pakiramdam ko'y may mas malalim na dahilan ang kanyang pagdating. Hindi lang basta pagtulong ang pakay niya. Para bang may hinahanap siya o may sinusundan. Habang lumilipas ang mga araw, tila mas nagiging tahimik ang barangay. Wala nang nawawalang hayop. Wala nang naririnig na kakaibang kaluskos sa bubong. Ngunit kapalit nito'y isang mas mabigat na pakiramdam. Ang hangin sa gabi ay tila mas malamig. Ang mga anino ay parang mas mahahaba. Isang gabi, nagising ako sa tunog ng malakas na pagaspas sa bubong. Hindi iyon tulad ng dati. Mas mabigat. Mas mabagal. Dahan-dahan akong bumangon at sumilip sa bintana. Sa gitna ng dilim, nakita ko ang isang anino na nakatayo sa tapat ng bahay ni Mateo. Hindi ko maaninag ang mukha, ngunit malinaw ang tindig, parang tao, ngunit may kakaiba sa kilos.
At sa pintuan ng kanyang bahay, nakatayo si Mateo. Hindi siya gumagalaw. Hindi siya nagsasalita. Nakatingin lamang siya sa anino na tila unti-unting lumalapit. Sa sandaling iyon, nagsimulang umihip ang malakas na hangin. Namatay ang ilaw sa buong barangay. At bago tuluyang lamunin ng dilim ang lahat, nakita ko ang isang bagay na hindi ko makakalimutan, ang mga mata ng anino, kumikislat sa dilim at ang bahagyang ngiti sa labi ng manggamot. Sino ba talaga ang manggamot na nanirahan sa barangay ng mga aswang? Siya ba ang magliligtas sa amin o siya ang simula ng mas malaking bangungot? Dahil kinabukasan, may natagpo ang bakas sa lupa sa harap ng kanyang bahay, hindi bakas ng paa ng tao kundi ng isang nilalang na hindi dapat umiiral. At doon pa lamang nagsisimula ang totoong kwento. Kinabukasan, matapos matagpuan ang kakaibang baka sa lupa, tila walang gustong magsalita tungkol dito. Pero alam kong hindi lang ako ang nakakita. Maaga akong nagising at dumiretso sa harap ng bahay ni Mateo. Doon, sa basang lupa na tila sinunog ng malamig na hamog, malinaw ang marka, hindi ito hugis pa ng tao. Mahahaba ang mga daliri, tila may kuko, at masyadong malaki para maging hayop na karaniwan sa amin. May ilang matatandang nakapaligid, pabulong kung mag-usap. Nang dumating si Mateo, hindi siya nagulat. Tahimik lang niyang tinitigan ang bakas, saka tinabunan ng abo mula sa maliit niyang sisidlan. Hindi lahat ng nakikita ay dapat pag-usapan, sabi niya sa mababang tinig. Simula noon, may nagbago sa hangin ng aming barangay. Hindi na ito basta katahimikan, parang may nagmamasid, naghihintay ng susunod na mangyayari. Kahit sa araw, tila mas maitim ang lilim ng mga puno. Ang mga batang dati naglalaro sa kalsada ay hindi na lumalayo sa kanilang mga bahay. Ang mga ina ay may dalang bawang sa bulsa at ang ilan ay nagsabit ng anting-anting sa pintuan. May mga kwento ang barangay na matagal nang nakabaon sa alaala ng matatanda. Ayon kay Lolo Simo, dekada na ang nakalipas nang may isang pamilya ang pinagbintangang aswang. Tahimik daw ang mag-asawa, bihirang makihalubilo. Nang magkasunod na nagkasakit ang ilang bata noon, sila agad ang tinuro. Isang gabi, sinunog ang kanilang bahay. Kinabukasan, wala na ang pamilya, parang naglaho na lang. Ngunit mula raw noon, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari sa aming lugar. May mga aninong dumadaan sa likod ng mga puno. May mga bulong sa hangin na hindi maipaliwanag. Hindi ko alam kung totoo ang lahat, pero isang bagay ang malinaw, mula nang dumating si Mateo, tila may gumising na matagal nang natutulog. Isang gabi, bandang 10:00, may kumatok sa aming pinto. Nang buksan ko, si Mateo ang naroon. Maseryoso ang mukha niya kaysa dati. Lira, sabi niya, may napansin ka ba sa paligid nitong mga nakaraang araw? Hindi ako agad nakasagot. Gusto kong sabihin ang totoo na tuwing gabi, may naririnig akong mahinang yabag sa bubong. Na minsan, habang nag-igib ako sa poso, pakiramdam ko'y may matang nakatitig sa likod ko. Ngunit natakot akong baka iniisip ko lang ang lahat. Parang mas malamig, sagot ko sa huli. Tumango siya. May presensya rito na hindi basta umaalis. Hindi na siya nagpaliwanag. Iniabot niya sa akin ang isang maliit na supot na may lamang tuyong dahon. Isabit mo ito sa bintana. Huwag mong aalisin. Pagkaalis niya, mas lalo akong nabalot ng kaba. Bakit ako? Bakit parang may alam siya na hindi niya sinasabi? Lumipas ang ilang araw na walang malinaw na nangyayari, ngunit mas tumitindi ang pakiramdam na may nalalapit. Isang hapon, nagkasalubong kami ng kaibigan kong si Mara sa palengke. Maputla siya at tila kulang sa tulog. May naririnig ka rin ba? Tanong niya sa akin. Kinilabutan ako. Anong naririnig? Parang may tumatawag sa pangalan ko tuwing madaling araw. Boses ng babae. Mahina lang pero malinaw. Hindi ko alam ang isasagot. Si Mara ay hindi naman madaling matakot. Pero habang nagsasalita siya, napansin kong nanginginig ang kamay niya. Kinagabihan, mas maaga akong natulog ngunit hindi ako dalawin ng antok. Bandang hating gabi, muling umihip ang malakas na hangin. Narinig ko na naman ang pagaspa sa bubong, mas mabigat, mas mabagal. May tunog din ng tila paggapang. Dahan-dahan akong tumayo at sumilip sa maliit na siwang ng bintana. Sa liwanag ng buwan, may nakita akong figurang nakatayo sa gitna ng daan. Babae ang anyo, mahaba ang buhok, nakasuot ng lumang puting damit. Hindi ko maaninag ang mukha niya. Hindi siya gumagalaw. Ngunit ramdam kong nakatingin siya sa aming bahay. Biglang may sumitsit mula sa likod ko.
Napatalon ako at napalingon, wala namang tao. Ngunit sa labas, nawala ang figura. Kinabukasan, kumalat ang balitang may isa na namang nagkasakit. Si Mang Isko, na kilalang malakas at bihirang dapuan ng sakit, ay biglang nanghina. Ayon sa asawa niya, tila may kumakatok sa kanilang dingding tuwing gabi. At tuwing bubuksan niya ang ilaw, wala namang tao. Muling pumunta si Mateo sa kanilang bahay. Ngunit sa pagkakataong ito, mas matagal siya roon. May narinig ang ilan na tila mahihinang sigaw, hindi malinaw kung kanino nang gagaling. Paglabas niya, mas lalo siyang namutla. Hindi ito basta karamdaman, sabi niya sa mga tao. May nagbabalik. Isang simpleng pahayag, ngunit sapat para manginig ang lahat. Nagsimulang maglabasan ang mas matatandang kwento. May nagsabing may dating manggamot din daw na nanirahan dito noon pa man. Isang lalaki na tahimik at laging may dalang bayong, tulad ni Mateo. Ngunit bigla raw itong nawala isang gabi matapos sabihing may haharapin siyang matandang kaaway. Habang pinapakinggan ko ang mga usapan, unti-unting nabuo sa isip ko ang isang tanong, posible bang konektado si Mateo sa nakaraan ng aming barangay? Isang gabi, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sinundan ko siya. Nakita ko siyang naglakad papunta sa pinakadulong bahagi ng palayan, kung saan may matandang puno ng balete. Doon daw dati nakatayo ang bahay ng pamilyang Sinunog. Nakatago ako sa likod ng damuhan habang pinagmamasdan siya. May hawak siyang maliit na ilawan at tila may kinakausap sa harap ng puno. Matagal na kitang hinahanap, sabi niya sa mahina ngunit malinaw na boses. Biglang lumamig ang hangin. Ang mga dahon ng balete ay nagsimulang pumaluskos kahit walang malakas na hangin. At sa likod ng puno, may nakita akong aninong gumalaw. Hindi ko makita ng maayos, ngunit tila may dalawang matang sumilip mula sa dilim. Hindi ito kasing tingkad ng nakita ko noong una, ngunit sapat para magpatibok ng mabilis ang puso ko. Napaatras ako nang hindi sinasadya at nakagawa ng ingay. Biglang napalingon si Mateo sa direksyon ko. Saglit kaming nagkatitigan. Sa mga mata niya may halo ng babala at pag-aalala. Umuwi ka, Lira, sabi niya nang hindi sumisigaw, ngunit malinaw kong narinig. Hindi ko alam kung paano niya nalaman na naroon ako. Tumakbo ako pauwi, hindi na lumingon pa. Ngunit bago ako tuluyang makalayo, may narinig akong isang mahinang halakhak, boses ng babae, malamig at tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Pagdating ko sa bahay, nakasabit pa rin ang supot ng dahon sa bintana. Ngunit may napansin akong kakaiba. Ang mga tuyong dahon sa loob nito ay tila naging maitim, parang nasunog kahit hindi naman nadikitan ng apoy. Kinabukasan, nagising ang buong barangay sa isang balitang ikinabigla ng lahat na wala si Mang Isko. Walang bakas ng pag-alis. Bukas ang bintana ng kanyang kwarto, at sa labas nito, may kaparehong marka sa lupa na nakita ko sa harap ng bahay ni Mateo. Ngunit ang mas nakakatakot, sa ilalim ng kanyang kama, may natagpo ang piraso ng tuyong dahon na kapareho ng ibinigay sa akin ni Mateo. Ibig bang sabihin, hindi lang ako ang binigyan niya? O may iba pang may hawak nito? Habang nagtitipon ang mga tao sa gitna ng barangay upang pag-usapan ang pagkawala, napansin kong wala roon si Mateo. At sa malayo, sa direksyon ng matandang balete, may nakita akong manipis na usok na unti-unting umaakyat sa langit. Hindi ko alam kung ano ang totoo, kung ang manggamot ba ang aming pag-asa, o kung siya ang nagbukas ng pinto para muling makabalik ang isang matagal nang naghihintay sa dilim. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang barangay ng mga aswang ay hindi na muling magiging tahimik. At pakiramdam ko, ang susunod na tatawagin sa madaling araw ay ako. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Paulit-ulit sa isip ko ang usok na nakita ko sa may balete at ang pagkawala ni Mang Isko. Kinaumagahan, mas mabigat ang pakiramdam ng buong barangay. Walang batang naglalaro. Walang nagtatawanan sa kalsada. Ang mga tao ay nagbubulungan sa sulok, tila ba may kasalanang hindi mabanggit. Paglabas ko ng bahay, napansin kong nakatayo si Mara sa tapat ng aming bakod. Maputla siya, mas maputla kaysa dati. Tinawag na naman ako kagabi, bulong niya. Pareho pa rin ang boses, tanong ko. Tumango siya. Mas malinaw na ngayon. Parang nasa loob na ng bahay. Kinilabutan ako. Gusto kong sabihin kay Mateo ang lahat, pero wala siya sa bahay niya. Nakabukas ang pinto, ngunit walang tao sa loob. Ang bayong niya ay wala rin sa kinatatayuan nito. Tila ba nagmamadali siyang umalis? Habang lumilipas ang araw, may isa pang balitang kumalat.
Si Aling Rosa raw ay nakitang nakatayo sa gitna ng kalsada madaling araw, nakapikit at tila may kausap. Nang lapitan siya ng asawa niya, bigla raw siyang napasigaw at nagsabing, hindi pa tapos ang kasunduan. Wala namang maalala si Aling Rosa kinabukasan. Nagsimula nang magduda ang ilang tao kay Mateo. May nagsabing baka ang pagdating niya ang nagpasimula ng lahat. May nagsabi namang baka siya ang nagtataboy sa mas masahol na panganib kaya tila nagwawala ang kung anong presensya rito. Sa loob ng bahay namin, mas lumalala ang mga kakaibang pangyayari. Tuwing madaling araw, may maririnig akong marahang paglakad sa labas ng aking kwarto. Isang gabi, naglakas loob akong buksan ang pinto. Madilim ang sala, ngunit sa may bintana, may nakita akong anino. Babae ang hugis, mahaba ang buhok. Hindi ko maaninag ang mukha. Lira, mahinang tawa. Hindi iyon boses ni Mara. Hindi rin iyon boses na pamilyar sa akin. Napapikit ako at napaatras. Nang muli akong dumilat, wala na ang anino. Ngunit sa sahig, may bakas ng putik, kaparehong marka ng nakita sa harap ng bahay ni Mateo at sa bahay ni Mang Isko. Kinabukasan, nalaman kong hindi lang pala ako ang may ganitong karanasan. 3 iba pang kababaihan sa barangay ang nakarinig din ng pagtawag sa kanilang pangalan. Lahat kami ay magkakaedad, 20 hanggang 25. Lahat kami ay walang asawa. Doon nagsimulang mabuo ang isang bagong takot, bakit kami? Habang patuloy ang pagkawala ni Mang Isko, may panibagong problema ang sumulpot. May isang batang lalaki, si John, 10 taong gulang, ang nagsabing may nakita siyang lalaking may itim na mata sa likod ng balete. Ayon sa kanya, tinawag daw siya nito at sinabing, sabihin mo kay Mateo, huli na ang lahat. Nang ikwento ito ng bata sa kanyang ina, agad siyang pinagalitan at pinagbawalang magsalita ng kung ano-ano. Ngunit kumalat pa rin ang balita. Kinagabihan, bumalik si Mateo. Kita sa mukha niya ang pagod at tensyon. Tinawag niya ang ilang matatanda upang makausap. Hindi ako dapat nakikinig pero nagawa kong makalapit sa may bintana ng barangay hall. May gumagalaw na hindi natin nakikita, sabi niya. Hindi ito simpleng aswang lamang. May mas matanda pa rito. Bakit dito ka pa tumira? Tanong ng isa. Matagal siyang natahimik bago sumagot. Dahil may utang akong kailangang bayaran. Utang? Kanino? Hindi na niya ipinaliwanag. Habang tumatagal, mas nagiging personal ang takot ko. Isang gabi, nagising ako na tila may nakadagan sa aking dibdib. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makasigaw. Sa gilid ng aking paningin, may nakita akong anino na nakayupo sa akin. Mahaba ang buhok. Ramdam ko ang malamig na hininga sa aking mukha. Sumama ka sa amin, bulong ng boses. Pinilit kong igalaw ang kamay ko. Sa huling lakas, nahawakan ko ang supot ng tuyong dahon na ibinigay ni Mateo. Bigla itong uminit sa aking palad at kasabay nito'y nawala ang bigat sa dibdib ko. Nang makabangon ako, wala na ang anino, ngunit ang supot ay tuluyang naging abo. Kinabukasan, nalaman kong si Mara ay hindi na nagising ng maaga tulad ng dati. Nang puntahan ko siya, nakita ko siyang nakaupo sa kama, tulala, nakatingin sa dingding. Sumama na raw ako, mahina niyang sabi. Kanino? Nanginginig kong tanong. Ngumiti siya, ngunit hindi iyon ang ngiting kilala ko. Parang may ibang nakasilip sa likod ng kanyang mga mata. Doon nagsimula ang pangalawang bangungot. Hindi na lamang ito tungkol sa pagkawala o mga anino sa gabi. Unti-unting nagbabago si Mara. Sa gabi, nawawala siya sa kanilang bahay at bumabalik bago mag-umaga. Isang beses, sinundan ko siya mula sa malayo. Dumiretso siya sa balete. Sa ilalim ng puno, may nakita akong isa pang figura. Isang lalaking nakatayo sa dilim. Hindi ko maaninag ang mukha, ngunit kakaiba ang tindig, hindi tulad ni Mateo. Mas payat. Mas mahaba ang mga braso. Handa na siya, sabi ng lalaki. Tumango si Mara. Biglang may kumaluskos sa likod ko. Paglingon ko, si Mateo yon. Hinawakan niya ang balikat ko. Hindi ka dapat narito, mahigpit niyang sabi. Anong ginagawa niya? Tanong ko, halos pabulong. May kumukuha sa kanya. At hindi ko pa sila mapigilan. Silang, ulit ko. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang napalingon si Mara sa direksyon namin. Kahit malayo, parang direkta niya akong tinitigan. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang kanyang mga mata, tila mas maitim, halos walang puti.
Tumakbo siya papalapit sa puno at biglang nawala sa likod nito, kasama ang lalaking figura. Nang makarating kami sa puno, wala nang tao roon. Ngunit sa lupa, may mga bilog na marka, parang may iginuhit na simbolo. Hindi pa ito ang wakas, sabi ni Mateo. Simula pa lang ito. Sabihin mo ang totoo, sigaw ko. Ano ba talaga ang nangyayari? Tumingin siya sa akin, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. May lahi rito na hindi basta nawawala, sabi niya. At may isa sa inyo ang susunod na magiging daan. Parang huminto ang tibok ng puso ko. Anong ibig mong sabihin? Ngunit hindi na siya sumagot. Kinabukasan, tuluyang nawala si Mara. Walang bakas. Walang iniwang gamit. Sa ilalim ng kanyang kama, may nakita lamang na isang piraso ng maitim na abo, katulad ng sa supot na hawak ko noon. Habang nagkakagulo ang barangay, may isa pang balita ang dumating. Ang bangkay ni Mang Isko ay natagpuan sa gilid ng palayan, walang sugat, walang bakas ng karahasan. Para lamang siyang natulog. Ngunit ang kanyang mga mata ay bukas, nakatitig sa langit, at sa paligid niya'y may mga bakas ng parehong kakaibang marka. Nagsimula nang mag-alisan ang ilang pamilya. Ang iba nama'y nagkulong sa kanilang bahay. At ako, pakiramdam ko'y unti-unti nang lumiliit ang mundo ko sa pagitan ng takot at katotohanang hindi ko pa rin alam. Isang gabi, habang mag-isa ako sa bahay, may narinig akong mahinang katok sa bintana. Hindi ako agad lumapit. Ngunit nang marinig ko ang pamilyar na boses, "Lira, tulungan mo ako," boses iyon ni Mara. Dahan-dahan akong sumilip. Sa labas, nakatayo siya. Maputla. Nakangiti. Ngunit sa likod niya, may dalawa pang anino na mas matangkad, mas madilim, at tila naghihintay lamang. At sa di kalayuan, nakita ko si Mateo, nakaluhod sa lupa, tila may hawak na kung ano, at nakatingin sa direksyon namin na parang alam niyang ito na ang gabing matagal na niyang kinatatakutan. Hindi ko alam kung bubuksan ko ang bintana. Hindi ko alam kung tao pa ba ang kumakatok. At higit sa lahat, hindi ko alam kung kanino ako dapat matakot, sa mga anino sa labas o sa lihim na itinatago ng manggamot na nagsabing may utang siyang kailangang bayaran. Hindi ko alam kung ano ang mas malakas, ang tibok ng puso ko o ang mahinang katok sa bintana. "Lira, buksan mo," muling sabi ng boses ni Mara. Parang totoo. Parang siya nga. Ngunit may kakaiba sa paraan ng pagbigkas niya ng pangalan ko, mas mabagal, mas malalim, parang may kasabay na ibang tinig na nakikisabay sa likod ng kanyang salita. Unti-unti akong umatras palayo sa bintana. Ngunit habang umaatras ako, napansin kong hindi lang sa harap ng bahay may presensya. Sa gilid ng aking paningin, may gumalaw sa may pintuan ng kusina. Isang anino. Isa pa. Napalingon ako sa labas muli. Naroon pa rin si Mara. Hindi na siya kumakatok. Nakatitig lang siya sa akin, nakangiti. At ang dalawang matataas na anino sa likod niya ay tila mas lumapit, parang hinihintay lang ang magiging desisyon ko. Sa malayo, nakita ko si Mateo. Nakaluhod siya sa lupa, tila may hawak na anting-anting o maliit na sisidlan. May binubulong siya, mabilis at paulit-ulit. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi umaalis ang mga anino. Biglang namatay ang ilaw sa loob ng bahay. Napasinghap ako. Hindi naman madalas mawala ng kuryente sa amin. Ngunit sa sandaling iyon, tila sabay-sabay na pinatay ang lahat ng liwanag sa barangay. Maging ang buwan na kanina'y maliwanag ay natakpan ng makapal na ulap. "Lira," mas malapit na ang boses. Hindi na ito mula sa labas. Dahan-dahan akong napalingon sa likod ko. Sa gitna ng sala, may nakatayong figura ng babae. Mahaba ang buhok, nakalugay, natatakpan ang mukha. Nakasuot ng puting damit na tila lumulutang sa dilim. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok. Sarado ang lahat ng pinto at bintana. "Hindi ka makakatakas," sabi niya, ngunit hindi gumagalaw ang kanyang labi. Parang ang mismong hangin ang nagsasalita. Napatakbo ako patungo sa kwarto ko, ngunit pagsara ko ng pinto, narinig ko ang mahinang pagtawa, hindi lang isa, kundi marami. Iba't ibang tono. Iba't ibang boses. Sumandal ako sa pinto, nanginginig. Biglang may kumatok mula sa kabilang panig, tatlong mabagal na katok. Tok. 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 Hindi sila ang dapat mong katakutan. Boses ayon ni Mateo. "Buksan mo," dagdag niya. Nag-alangan ako. Paano kung hindi talaga siya yon? Paano kung isa na rin siyang anyo sa dilim?
Ngunit wala na akong ibang mapupuntahan. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Si Mateo nga, ngunit hindi ko pa siya nakikitang ganito. Pawis na pawis, maputla, at tila may sugat sa noo na hindi ko alam kung saan nanggaling. Kailangan mong sumama sa akin, mabilis niyang sabi. Ngayon na. Nasaan si Mara? Halos pabulong kong tanong. Sandali siyang natahimik. Hindi na siya nag-iisa. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin noon, pero hindi ko na hinintay ang paliwanag. Sumunod ako sa kanya palabas ng bahay. Sa labas, mas makapal ang dilim. Walang ilaw sa kahit anong bahay. Walang tunog ng aso o kuliglig. Parang patay ang buong barangay. Habang naglalakad kami patungo sa balete, nararamdaman kong may sumusunod sa amin. Hindi ko man sila makita, ramdam ko ang presensya, sa likod, sa gilid, sa itaas. Matagal na itong nagsisimula, sabi ni Mateo, habang nagmamadali. Akala ko kaya kong pigilan mag-isa. Nagkamali ako. Ano ba talaga sila? Tanong ko, nanginginig. Hindi sila basta aswang, sagot niya. Sila ang naiwan. Iniwan ng sino? Hindi siya sumagot. Pagdating namin sa balete, nakita ko agad ang pagbabago. Ang paligid ng puno ay tila mas maitim kaysa sa ibang bahagi ng palayan. Parang may aninong nakabalot dito kahit walang malinaw na pinanggagalingan. Sa ilalim ng puno, may nakatayong 3 figura. Isa roon si Mara. Ngunit hindi na siya mukhang tulad ng dati. Nakatingin siya sa amin, ngunit walang emosyon ang kanyang mukha. Sa magkabilang gilid niya ay ang 2 matataas na anino, ngayon ay mas malinaw ang anyo. Lalaking hugis, mahahaba ang braso, at ang mga matay tila walang kulay. Bumalik ka na, sabi ni Mateo, nakatayo sa harap ko na tila handang harangan ako. Ngumiti si Mara. Hindi ako umalis. Biglang umihip ang malakas na hangin. Ang mga dahon ng balete ay kumaluskos ng sabay-sabay, parang may daan-daang bulong na nagsasalita sa isang pagkakataon. Naramdaman kong umiinit ang paligid kahit malamig ang hangin. May kung anong puwersang humihila sa akin palapit sa puno. Hindi ikaw ang kailangan nila, bulong ni Mateo sa akin. Pero pwede kang maging daan. Daan saan? Halos maiyak kong tanong. Bago pa siya makasagot, biglang nagliwanag ang lupa sa paligid ng balete. Hindi maliwanag na parang ilaw, kundi parang may mga simbolong unti-unting lumilitaw sa lupa, kumikislap sa madilim na kulay. Pareho iyon ng mga markang nakita ko dati, ngunit mas malinaw ngayon. Parang isang bilog na may mga guhit sa loob. Sumigaw si Mateo ng isang salitang hindi ko maintindihan. Sa sandaling iyon, sabay-sabay na napalingon sa akin ang 2 anino. Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam, parang hinuhubaran ang isip ko, binabasa ang mga alaala ko isa-isa. Naririnig mo na rin sila, hindi ba? Sabi ni Mara, ngunit ang boses niya ay may kasamang ibang tinig. Matagal ka na naming tinatawag. Nagkakamali kayo, sigaw ko. Hindi, sabay-sabay na sagot ng mga anino. Biglang nagdilim ang paligid. Hindi ko na makita si Mateo. Hindi ko na makita ang balete. Para akong nahulog sa isang espasyong walang hanggan. Sa dilim na iyon, may naririnig akong mga bulong. Mga pangalan. Kasama ang pangalan ko. May mga imahe ring sumulpot sa isip ko, mga mukha ng taong hindi ko kilala. Isang matandang babae. Isang batang umiiyak. Isang lalaking may hawak na bayong, kamukha ni Mateo, ngunit mas bata. Utang, bulong ng boses. May utang. Biglang may humawak sa kamay ko. Si Mateo. Makinig ka sa akin, mariin niyang sabi. Ano man ang marinig mo, huwag kang sasagot. Bakit ako? Nanginginig kong tanong. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin, at sa mga mata niya'y may halong lungkot at panghihinayang. Dahil ikaw ang huling hindi pa nila naabot. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa ulo ko. Si Mara. Napili siya. Tulad ng iba noon. Iba. Ilang taon na ba itong nangyayari? Bago pa ako makapagtanong muli, biglang sumigaw si Mara. Hindi iyon sigaw ng takot, kundi parang tawa. At sa likod namin, mula sa direksyon ng barangay, may mga aninong unti-unting naglalakad papunta sa balete. Marami sila. Mga anyong tao, lalaki, babae, ngunit walang malinaw na mukha. Parang ang buong barangay ay gumagalaw patungo sa isang sentro. Hindi na natin sila mapipigilan, bulong ni Mateo. Anong mangyayari? Halos hindi ko na marinig ang sarili kong boses.
Kapag tuluyan kang lumapit sa puno, sagot niya, magbubukas ang matagal nang nakasara. Anong magbubukas? Ngunit muli, hindi siya sumagot. Ang lupa sa ilalim ko ay tila gumagalaw. Ang mga simbolo ay mas kumikislap. Ang mga anino ay palapit ng palapit. At sa gitna ng lahat, si Mara ay nakatingin sa akin, parang may hinihintay na sagot. Isang hakbang lang, sabi niya. Isang hakbang. Ramdam ko ang paghila ng kung anong puwersa sa aking mga paa. Parang may manipis na tali na nakakabit sa akin, hinihila ako patungo sa puno. Lira, sigaw ni Mateo. Ngunit sa sandaling iyon, narinig ko muli ang mga bulong. Hindi na sila nakakatakot. Parang pamilyar. Parang matagal ko na silang kilala. At sa kaibuturan ng isip ko, may isang tanong na unti-unting nabubuo, paano kung hindi ako biktima? Paano kung bahagi ako nito mula pa sa simula? Sa harap ko, ang balete ay tila bumuka ang anino sa gitna ng puno, parang may siwang sa dilim. At mula roon, may dalawang matang unti-unting nagliwanag. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o lalapit. Dahil sa likod ko, nararamdaman kong wala na akong ibang matatakbuhan. At sa unang pagkakataon, ang katahimikan ng barangay ng mga aswang ay tuluyang napalitan ng isang katotohanang malapit ko ng mahawakan, ngunit hindi ko pa kayang tanggapin. Isang hakbang na lang. At magbabago ang lahat. Isang hakbang na lang. Ramdam ko ang paghila ng lupa sa ilalim ng aking mga paa, parang may sariling pulso ang paligid ng balete. Ang mga simbolo sa lupa ay mas kumikislap, mas malinaw, at tila bumubuo ng isang bilog na ang sentro ay ako. Lira, tumigil ka, sigaw ni Mateo, ngunit ang boses niya ay parang nagmumula na lamang sa malayo. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero sa halip na umatras, mas lalo akong napatitig sa siwang ng dilim sa puno. Doon sa pagitan ng mga ugat at anino, may gumagalaw. Hindi na lamang dalawang mata, kundi maraming hugis, parang magkakapatong na anino ng iba't ibang tao. At bigla, may pumasok na alaala sa isip ko. Hindi ito panaginip. Hindi rin ito imahinasyon. Isang bahay na nasusunog. Isang babae ang sumisigaw habang yakap ang isang maliit na bata. Mga taong may hawak na sulo, galit na galit, sumisigaw ng aswang. Aswang. Napasinghap ako. Hindi iyon kwento ni Lolo Simo. Alaala iyon. Hindi maaari, bulong ko. Biglang tumahimik ang hangin. Ang mga anino sa paligid ay tila sabay-sabay na huminto. Si Mara ay dahan-dahang lumapit sa akin. Hindi siya naglalakad, parang dumudulas sa lupa. Naalala mo na? Tanong niya, ngunit ang boses niya ay may kasamang mas malalim na tunog. Napaatras si Mateo, tila may bagay siyang napagtanto. Huwag, mariin niyang sabi. Hindi pa niya dapat maalala. Ngunit huli na. Ang matandang babaeng nakita ko kanina sa isip ko, ang umiiyak sa harap ng nasusunog na bahay, unti-unting nagkaroon ng mukha. Kamukha ko. Hindi eksakto, pero pareho ang mga mata. Pareho ang hugis ng labi. Hindi ako nanginginig kong sabi. Hindi ka lang basta taga rito, sabay-sabay na bulong ng mga anino. Ikaw ang naiwan. Parang may sumabog sa loob ng dibdib ko. Si Mateo ay biglang lumuhod, hindi sa pagod, kundi sa pagkatalo. Ako ang dahilan kung bakit sila bumalik, sabi niya, mahina ngunit malinaw. Akala ko kaya kong itago ang katotohanan. Anong katotohanan? Halos mapasigaw ako. Tumingin siya sa akin, at sa mga mata niya may matinding pagsisisi. Ang pamilya na sinunog dito noon hindi sila aswang. Tumigil ang mundo ko. Sila ang mga bantay. Bantay ng ano, nanginginig kong tanong. Nang daan, sagot niya. Nang siwang sa pagitan ng mundo ng tao at ng iba. Napailing ako. Hindi totoo yan. Ang mga tao noon, natakot sa hindi nila maintindihan, pagpapatuloy niya. Pinatay nila ang mga dapat sana'y nagpoprotekta sa inyo. Kung ganun, sabi ko, halos hindi makahinga, bakit ako? Mas lalong lumalim ang katahimikan. Dahil ikaw ang huling dugo nila. Parang nawala ang lakas sa tuhod ko. Hindi bulong ko. Hindi maaari. Ang babaeng nakita mo sa alaala mo, sabi ni Mateo, siya ang ninuno mo. At ang batang hawak niya ang linya na nagpatuloy hanggang sayo. Biglang umihip ang malakas na hangin. Ang mga anino ay tila nagdiwang sa revelasyong iyon. Hindi ka nila gustong patayin, sabi ni Mara, nakangiti. Gusto ka nilang buksan. Buksan ang ano, nanginginig kong tanong.
Ang siwang sa balete ay mas luminaw. Sa loob nito, may mga hugis na hindi ko maipaliwanag, parang mga anino ng mukha, magkakapatong, nagmamasid. Ang daan ay matagal ng sarado, sabi ni Mateo. Nang mamatay ang mga bantay, naghanap ito ng bagong dugo. Ikaw ang susi. Napaatras ako. Hindi ko hiningi ito. Wala namang pumipili, sagot ni Mara, ngunit sa isang sandali, parang bumalik ang tunay niyang boses. Lira, tumakbo ka, ngunit agad iyong naputol. Ang kanyang mga mata ay muling naging malamig. Hindi siya makakatakbo, sabay-sabay na bulong ng mga anino. Sa paligid namin, ang mga tao mula sa barangay o kung anuman ang nasa anyo nila ay nakapaligid na. Tahimik. Nakatingin sa akin. Biglang naunawaan ko ang isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa lahat. Hindi lang ito tungkol sa pagbubukas ng daan. Ito ay tungkol sa kapalit. Kapag hindi siya pumayag, sabi ng isang malalim na tinig mula sa loob ng siwang, mananatili kaming nakakulong. Ngunit ang lugar na ito ay patuloy na kukunin. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, nanginginig. Isa-isa, sagot ng tinig. Hanggang wala nang matira. Biglang sumagi sa isip ko ang bangkay ni Mang Isko. Ang pagkawala ni Mara. Ang mga babaeng tinatawag sa madaling araw. Hindi sila random. Pinipili. Kung pumayag ako, halos pabulong kong tanong. Tahimik si Mateo. Isasara mo ang utang, sabi ng tinig. Ngunit hindi ka nababalik tulad ng dati. Hindi, sigaw ni Mateo. May ibang paraan. Sinubukan mo na, sagot ng mga anino. At doon ko naalala ang sinabi niya noon, may utang siyang kailangang bayaran. Kasama ka ba rito? Tanong ko sa kanya, puno ng takot at galit. Ang ama ko ang huling manggamot na nagtangkang bantayan ang lugar na ito, sabi niya. Namatay siya sa ilalim ng punong ito. Akala ko, kapag bumalik ako at inulit ang ginawa niya, maayos ko. Pero ikaw ang hinahanap nila. Parang may kumalas sa loob ko. Hindi ako biktima ng maling lugar sa maling oras. Ako ang dahilan kung bakit hindi tumitigil ang tawag. Ang mga bulong sa gabi. Ang mga pangalan. Lira, sabi ni Mateo, papalapit sa akin, huwag kang makinig sa kanila. Hindi mo kailangang akuin ang kasalanan ng nakaraan. Pero kung hindi ko gagawin, nanginginig kong sagot, may mamamatay pa. Sa gilid ng paningin ko, nakita ko ang mga anyo ng ilang kapitbahay, tahimik, walang emosyon, parang naghihintay ng hatol. Hindi mo alam kung ano ang magiging kapalit, babala niya. Unti-unting uminit ang hangin sa paligid ko. Ang siwang sa balete ay tila humihina. At sa kaibuturan ng isip ko, may isang mas nakakatakot na tanong ang nabuo, paano kung hindi nila ako kailangan para magsara ang daan? Paano kung kailangan nila ako para tuluyang mabuksan ito? Napatingin ako kay Mara. Sa loob ng kanyang mga mata, may bakas pa ng takot. Parang may bahagi pa niyang nakakulong sa loob. Lira, mahina niyang bulong, halos hindi marinig. Huwag, biglang nagliwanag ang mga simbolo sa lupa, mas maliwanag kaysa dati. Ang lupa ay tila bumuka ng bahagya sa ilalim ng aking mga paa. Wala na akong matatakbuhan. Sa likod ko, ang mga anino. Sa harap ko, ang siwang. Sa tabi ko, ang isang manggamot na hindi kayang pigilan ang nangyayari. Kung lalapit ako, maaaring mailigtas ko ang iba o tuluyang magbukas ang hindi dapat. Kung tatakbo ako, maaaring may mamatay pa. Sa sandaling yon, wala akong kapangyarihan. Wala akong kontrol. Ako ang susi. At ang kandado ay unti-unti nang umiikot. Sa tingin mo ba makakaligtas ang pangunahing tauhan? Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon? Hahakbang ka ba patungo sa dilim para iligtas ang iba o tatakbo ka para iligtas ang sarili mo? Dahil sa ilalim ng punong iyon, naramdaman kong hindi lang buhay ko ang nakataya, kundi ang buong barangay ng mga aswang. At ang pinakamasakit na katotohanan, maaaring mula pa sa simula ako na ang hinihintay nila. Isang segundo ang pagitan ng desisyon at kapahamakan. Naramdaman kong umiikot ang hangin sa paligid ko, parang hinihigop ng siwang sa balete ang bawat tunog, bawat hinga. Nakatingin sa akin ang mga anino, hindi galit, hindi masaya, kundi parang naghihintay lang ng utos. Ano ang pipiliin mo? Sabay-sabay na bulong nila. Napapikit ako. Kung ako ang susi, kung sa dugo ko nakatali ang utang ng nakaraan, wala nang saysay ang pagtakas. Ilang gabi ko nang naririnig ang mga tawag. Ilang tao na ang nadamay. Kung may paraan para tapusin ito, ako lang ang makakagawa.
Ngunit hindi ko hahayaang sila ang magdikta kung paano. Dahan-dahan akong huminga at binuksan ang mga mata ko. Tumingin ako kay Mateo. Kung ako ang susi, sabi ko, pilit pinatatatag ang boses, ibig sabihin, may kontrol din ako. Nanlaki ang mga mata niya. Lira, huwag mong subukan, huli na, putol ko. Humakbang ako pasulong, hindi patungo sa gitna ng simbolo, kundi diretsyo sa siwang ng balete. Biglang sumigaw ang hangin. Ang mga simbolo sa lupa ay nagliyab sa mapusyaw na liwanag. Ang mga anino ay tila na balisa. Huwag mong baguhin ang kasunduan, umalingaw-ngaw ang malalim na tinig mula sa loob ng puno. Kasunduan. Doon ko tuluyang naunawaan. Hindi ito simpleng daan na basta nagbubukas. May kasunduan sa pagitan ng mga bantay at ng kung anong nasa kabilang panig. Proteksyon kapalit ng pananatiling sarado ng siwang. Nang patay ng mga tao ang mga bantay, nasira ang balanse. Ngunit hindi tuluyang nabuksan ang daan. Naghintay ito. Ng bagong dugo. Ng bagong bantay. Hindi ako papayag na maging tulay niyo, sigaw ko. Kung kailangan ng bantay, ako ang pipili kung paano. Sa likod ko, narinig ko ang sigaw ni Mateo. May binubulong siyang orasyon, mas malakas kaysa dati. Ang anting-anting sa kamay niya ay nagliwanag. Biglang lumakas ang paghila sa akin. Parang may kamay na gawa sa hangin ang yumayakap sa baywang ko, hinihila ako paloob sa siwang. Sumigaw ako sa sakit, hindi pisikal, kundi parang hinahati ang alaala ko, ang pagkatao ko. Sa loob ng siwang, may nakita akong mga imahe, hindi malinaw na mundo, kundi parang patong-patong na anino ng mga lugar. Mga mukha na hindi buo. Mga matang walang taluka. Atin ka, bulong nila. Matagal ka ng atin. Hindi, sigaw ko, at sa sandaling iyon, naalala ko ang babaeng nakita ko sa alaala ko, ang ninuno ko. Hindi sila aswang. Hindi sila halimaw. Sila ang unang tumayo laban sa dilim. Kung ganoon, hindi sila basta na biktima. Lumaban sila. At kung dumadaloy sa akin ang dugo nila, kaya ko rin. Sa huling lakas, inilagay ko ang dalawang palad ko sa magkabilang gilid ng siwang. Hindi ko alam kung paano ko nagawa, pero naramdaman kong may init sa loob ko, hindi apoy, kundi parang liwanag na matagal nang nakatago. Kung may utang, sabi ko, nanginginig ngunit malinaw, ako ang magtatapos. Hindi bilang daan, kundi bilang bantay. Biglang nagbago ang tunog ng mga bulong. Naging galit. Naging matinis. Wala kang alam sa ginagawa mo. Mas mabuti na yon, sagot ko. Isinara ko ang mga mata ko at inalala ang bawat mukha sa barangay, si Mara na tumatawa sa palengke, si Mang Isko na palaging nagkukwento sa tindahan, ang mga batang naglalaro sa kalsada. Hindi sila dapat maging kapalit ng takot ng nakaraan. Lira, sigaw ni Mateo. Sa sandaling iyon, may naramdaman akong kamay na humawak sa likod ko. Hindi malamig. Hindi mabigat. Mainit. Paglingon ko, nakita ko ang anyo ng isang babae, malabo, parang gawa sa usok at liwanag. Kamukha ko. Ngumiti siya. At sabay kaming nagtulak. Sumabog ang liwanag mula sa siwang. Hindi ito nakasisilaw, kundi parang alon na dumaan sa buong palayan. Ang mga simbolo sa lupa ay nagliyab at pagkatapos ay isa-isang namatay. Narinig ko ang sabay-sabay na sigaw ng mga anino, hindi sigaw ng pananakot, kundi ng pagkabigo. Unti-unting nagsara ang siwang. Habang nagsasara ito, naramdaman kong may humihila sa akin paloob. Parang may kapalit ang desisyon ko. Lira, malapit na ang boses ni Mateo. Biglang may humawak sa kamay ko, siya. Hindi kita hahayaang mawala, sabi niya, puno ng desperasyon. Hindi ito pagkawala, sagot ko, kahit hindi ako sigurado. Sa huling sandali bago tuluyang magsara ang siwang, nakita ko ang mga mata sa loob, hindi na galit, kundi parang nangangakong babalik. At pagkatapos katahimikan. Nawala ang hangin. Nawala ang liwanag. Bumagsak ako sa lupa. Hindi ko alam kung gaano katagal akong walang malay. Nang magmulat ako ng mata, maliwanag na ang langit. Umaga na. Nasa ilalim pa rin kami ng balete, pero wala na ang mga simbolo. Wala na ang mga anino. Wala na si Mara. Tanging ako at si Mateo ang naroon. Isinara mo, mahina niyang sabi, tila hindi makapaniwala. Isinara mo nga. Pinilit kong umupo. Mabigat ang katawan ko, parang may nawala sa loob ko. Nasaan si Mara? Agad kong tanong. Tumahimik siya.
Sa likod namin may narinig kaming yabang. Paglingon namin may isang babaeng nakatayo sa gilid ng palayan. Si Mara. Normal ang itsura. Hindi maputla. Hindi madilim ang mga mata. Lira, nag-aalalang tawag niya. Tumayo ako, halos matumbas sa tuwa at pagod. Mara, tumakbo siya papunta sa amin. Anong nangyari? Nasa bahay lang ako kagabi, napatingin ako kay Mateo. Naaalala mo ba ang balete? Tanong ko. Umiling siya. Anong balete? Nanlamig ang likod ko. Sa paligid namin, unti-unting nagbabalik ang tunog ng umaga. Mga ibon. Hangin sa palayan. Parang walang nangyari. Wala na, bulong ni Mateo. Natapos na. Ngunit habang naglalakad kami pabalik sa barangay, may napansin akong kakaiba. Ang mga tao'y normal na kumikilos. Walang takot sa mukha nila. Walang bakas ng nagdaang gabi. Parang nabura ang alaala. Lahat maliban sa amin ni Mateo. Pagdating sa tapat ng bahay ko, huminto ako. Sa may bintana, kung saan dati nakasabit ang supot ng dahon, may nakapaskil na maliit na simbolo, hindi nakikita ng iba, pero malinaw sa paningin ko. Pareho ng nasa lupa kagabi. Mateo, mahina kong tawag. Tumingin siya. Nakasara na ang daan, sabi niya, tila pinapakalma ang sarili. Sigurado ka? Bago pa siya makasagot, may narinig akong mahinang bulong. Hindi mula sa balete. Hindi mula sa palayan. Kundi mula sa loob ng sarili kong dibdib. Isang pangalan. Ang pangalan ko. At sa salamin ng bintana, sa likod ng refleksyon ko, may saglit akong nakitang dalawang matang hindi akin. Mabilis itong nawala. Napahawak ako sa dibdib ko. Isinara ko nga ba ang daan? O inilagay ko lang ito sa loob ko? Sa malayo, may isang batang lalaki ang tumingin sa akin at mumiti, ngunit sa loob ng isang segundo, tila masyadong malalim ang kanyang mga mata. Humina ako ng malalim. Kung ako na ang bagong bantay, ibig sabihin hindi pa talaga tapos ang laban. At ang pinaka-nakakatakot na twist, hindi ako nakakulong sa kanila. Sila ang nakakulong sa akin. Tahimik ang buong bahay nang dumating ang mga pulis kinabukasan, ngunit para kay Daniel, ang katahimikang iyon ay hindi kapayapaan, isa iyong babala. Habang kinukunan ng litrato ang mga bakas ng dugo sa sahig at ang sirang pinto ng basement, nakatulala lamang siya sa hagdanan. Hindi pa rin niya maipaliwanag kung paano niya nagawang makaligtas sa gabing iyon, kung paano niya nagawang itulak si Mang Isko sa lumang balon sa likod ng bahay, habang nag-aapoy ang mga mata nito sa kakaibang dilim. Sinabi ng mga pulis na matagal nang nawawala ang matanda at may record ng pagnanakaw at pananakit sa ibang baryo. Ngunit walang nakakaalam sa tunay na dahilan kung bakit gabi-gabi ay may mga yabag sa Kisam kahit siya lang ang nakatira roon. Ipinasara ang kaso matapos matagpuan ang bangkay ni Mang Isko sa balon, ngunit hindi ipinaliwanag kung bakit tila natuyot ang dugo nito na parang ilang buwan ng patay. Walang makapagsabi kung bakit ang mga kuko nito ay mahahaba at itim na parang hindi tao. Ang sabi ng hepe, baka raw epekto ng pagkabulok. Ngunit alam ni Daniel ang nakita niya, ang pagngiti ng matanda kahit tuluyan na itong nahulog sa kadiliman. Lumipas ang mga araw at unti-unting inayos ni Daniel ang bahay. Pinalitan niya ang mga sirang kandado, nilagyan ng ilaw ang bakuran, at ipinabless pa ang buong lugar. Isang pari ang dumating at nagdasal sa bawat sulok, winisikan ng banal na tubig ang basement kung saan unang narinig ang mga ingay. Nang matapos ang ritual, pakiramdam ni Daniel ay gumaan ang hangin. Wala nang kaluskos sa gabi. Wala nang aninong dumadaan sa ilalim ng pinto. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakatulog siya ng walang takot. Ngunit ang katahimikan ay may kakaibang bigat. Para bang may kulang. Para bang may naghihintay. Nagsimula siyang makapanaginip ng kakaiba, isang madilim na balon, may tubig na hindi gumagalaw, at mula roon ay may mga kamay na unti-unting umaahon. Sa panaginip, lagi niyang nakikita ang sariling nakatayo sa gilid, nakatingin sa ilalim. At sa bawat panaginip, mas lumalapit siya sa gilid hanggang sa halos mahulog. Isang gabi, nagising siya sa tunog ng mahina ngunit malinaw na katok. 3 beses. Dahan-dahan. Galing sa kisan. Nanigas ang kanyang katawan. Hindi na yon mula sa basement. Hindi na yon mula sa labas. Nasa taas na. Wala namang atik ang bahay. Dahan-dahan siyang bumangon at kumuha ng flashlight.
Ang kisam sa sala ay gawa sa manipis na kahoy, lumana at may mga bitak. Muli, may narinig siyang pagkaluskos, parang may gumagapang. Hindi mabilis. Hindi nagmamadali. Para bang alam nitong naririnig siya. Hindi totoo to, bulong niya sa sarili. Kinabukasan, tinawag niya ang karpintero upang inspeksyonin ang bubong. Binuksan ang isang bahagi ng kisam at doon nila nakita ang isang makitid na espasyo sa pagitan ng bubong at ng kahoy na tabla, isang lugar na kayang pagtaguan ng tao. Ngunit walang bakas ng paa. Walang alikabok na nagalaw. Malinis ang lahat, tila walang sinuman ang pumasok doon kailanman. Habang pinagmamasdan iyon ni Daniel, napansin niya ang isang bagay na nagpanginig sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng kahoy, may nakaukit na simbolo, parehong simbolo na nakita niya sa loob ng basement noong gabing nakaharap niya si Mang Isko. Isang paikot na marka na tila mata. Hindi na niya sinabi sa karpintero. Hindi niya kayang ipaliwanag. Sa mga sumunod na linggo, nagbago si Daniel. Naging tahimik siya sa trabaho, madaling magulat sa maliliit na ingay, at madalas nakatitig lamang sa kawalan. Ang dati niyang tiwala sa sarili ay napalitan ng pagdududa. Minsan, nahuhuli niya ang sariling nakatayo sa harap ng salamin ng matagal, sinusuri ang kanyang mga mata. May pagkakataong tila mas madilim ang kanyang mga balintataw, parang may aninong kumikislap sa loob. Isang gabi, habang naghuhugas siya ng pinggan, biglang namatay ang ilaw. Hindi iyon brownout, ang buong kapitbahayan ay maliwanag pa rin. Sa kanya lang nawalan. Tumigil ang kanyang paghinga nang marinig niya ang pamilyar na yabag. Mabagal. Mabigat. Paikot sa sala. Hindi siya gumalaw. Hindi siya lumingon. Hindi ka nag-iisa. Ang bulong ay malinaw, ngunit hindi niya alam kung saan nanggaling. Sa loob ba ng bahay? O sa loob ng kanyang isipan? Unti-unting bumalik ang ilaw. At sa sahig ng sala, may bakas ng putik, bakas ng paa na papunta sa salamin sa dingding. Lumapit siya roon, nanginginig ang kamay. Sa refleksyon, siya lang ang naroon. Ngunit sa ibaba ng salamin, may nakasulat gamit ang basa at maitim na likido, "Salamat." Biglang bumalik sa kanyang alaala ang gabing iyon. Ang paraan ng pagtingin ni Mang Isko sa kanya bago ito nahulog. Hindi galit. Hindi takot. Kundi pasasalamat. Parang may lumamig na kamay na humawak sa kanyang bato. Unti-unting nabuo sa isip ni Daniel ang isang katotohanang pilit niyang tinatakasan. Paano kung hindi siya ang biktima? Paano kung siya ang napili? Naalala niya ang mga kwento ng lola niya tungkol sa mga nilalang na hindi basta pumapatay, kundi nagpapasa. Isang sumpa na kailangang may susunod na tagapagdala. At kapag tumanggi, babalik ito ng mas malakas. Napaupo siya sa sahig, hawak ang ulo. Mula sa kusina, may narinig siyang mahinang pagtawa, parehong tawa na narinig niya sa balon. Ngunit ngayon, hindi iyon galing sa labas. Nanggagaling iyon sa kanyang dibdib. Sa mga sumunod na araw, mas lalong lumala ang mga pangyayari. May mga sandaling hindi niya maalala ang ginawa niya. May mga gabing nagigising siya na may putik ang paa at basa ang laylayan ng kanyang pantalon. At isang umaga, may balita sa baryo, may isang lalaki raw na natagpuang patay malapit sa ilog, walang dugo ang katawan. Nang marinig iyon ni Daniel, hindi siya nagulat. Sa halip, may kakaibang kapanatagan siyang naramdaman. Umuwi siya ng maaga at tumayo sa harap ng salamin. Sa pagkakataong iyon, malinaw niyang nakita, hindi na lang siya ang nakatingin pabalik. Sa likod ng kanyang refleksyon, may aninong mas mataas, mas payat, at may mga matang kumikislap sa dilim. Ngunit hindi na siya natakot. Ngumiti siya. At sa unang pagkakataon, sumagot ang anino, ngumiti rin ito. Lumapit siya sa bintana at pinagmasdan ang papalubog na araw. Sa kanyang dibdib, may bagong tibok, mas mabagal, mas malalim. Alam niyang hindi na siya babalik sa dating buhay. Hindi na siya ang lalaking takot sa mga yabag sa dilim. Ngayon, siya na ang dahilan ng mga yabag. Bago tuluyang lumubog ang araw, narinig niya ang mahinang katok mula sa pinto. 3 beses. Dahan-dahan. Lumakad siya patungo roon, walang pag-aalinlangan. Hinawakan niya ang doorknob at dahan-dahang binuksan. Sa labas, may isang batang lalaki, mga 10 taong gulang, umiiyak at humihingi ng tulong. Nawawala raw ang kanyang ama. May naririnig daw siyang ingay sa kanilang bubong gabi-gabi. Saglit na tumitig si Daniel sa bata. At sa likod ng kanyang mga mata, may aninong gumalaw.
Pumasok ka, mahina niyang sabi. Habang isinasara niya ang pinto, dahan-dahang namatay ang ilaw sa buong bahay. At mula sa kisame, nagsimula na namang marinig ang mabagal, mabigat na yabag, ngunit ngayon, hindi na siya ang natatakot. Kung sa tingin mo ba'y biktima lang si Daniel o sadyang may mas madilim na kapalaran siyang tinanggap, mag-iwan ng komento at sabihin ang iyong teorya. Gusto mo bang malaman kung ano ang mangyayari sa batang lalaki? Sabihin mo lang at maaaring hindi pa ito ang katapusan. Dahil sa dilim, laging may susunod na katok.